Healthy yung naging stats ng Barats ni Carl Tizzy. But regardless, Carl Tizzy yan eh. Kahit ano namang ipagamit mo, kaya niyang gamitin. The YG, the young goat. Pero, uy, kinuha yung Grok. Ito yung sinasabi ni Shentel, parang kung ikaw yung Onyx, lilipat mo ba ng hero si Escalera? Kasi for the longest time, nakita na natin yung Terizla, yung Glue, has been really successful with it. Pero yung mga anti-Exborg lanes, yung mga Pakito, yung mga Benedetta, yun pa yung question mark dito. Unless siya humawak ng Arlot, pero most likely it will go to the hands of Escalera. So question mark dito yung X lane for Onyx. But gold lane, na nga si Kelra, pinig na yung kanyang favorite na Claude. It is gonna be a good matchup versus the Barats and the Exborg. Woo! Oh, this is something new. Teka lang by the way. Bago to. Sobrang tapang na to Usually mga teams, hindi ipipick yung CC into the Exborg. Pero sabi ni Onyx, okay lang, hindi nagmamatter yung laning stage. Ang nagmamatter dito, may anti-Barats tayo. And I think the trust that they put in Gem is something na kailangan din nating itakil, no? Because I think Gem is one of the XP laners that don't really care for highlights. Yeah. Parang yung mga kakampi na niya yung gumagawa ng highlight, he's there to set it up. And that's why I think he's one of the more respectable XP laners out there. But now with the CC, I do think that hindi na niya pwedeng i-avoid yung highlights na yun. Kumbaga, highlights to eh. Ikaw na yung mangyoyoyo ng mga Barats eh. Ito yung mga capacity na maka-instant kill ng mga heroes. And Valentina to secure yung hero composition dito ng Echo. Not really an explosive pick from Sanji, but at least meron silang kopya ng Final Slash. And if makuha niya yung diversion, meron din silang pwedeng play na magawa dito for Echo. Ang question ko dito actually is if ililipat yung Barats sa XP, tapos i-jungle yung Exborg. That is one thing na pwedeng gawin dito ng Echo, considering na ginangle na nila to on Carl Tizzy. Let's see kung yun na nga ba ang magiging desisyon nila. Dahil papasok na tayo sa Game 1 of our last series of the day. Star match laban sa Onyx at Echo. Tingnan natin, ano nga ba mga hero nila dito? Sino ang damang sa early game? Carl Tizzy jungle on the Barats, and I feel like may struggle ng konti yung Onyx dito sa early game, considering na kapag tinulungan ng Echo yung kanilang CC makalabas sa Exborg lane, mapapahirapan nila again yung Barats. But pagdating sa late game, expect mo na mahihirapan ng Onyx kasi napakataas ng kanilang scaling on the side of Echo, and also yung late game factor ni Exborg. And entering the land of Dawn. Excited din ako makita kung ano nga bang mga Grok plays na makikita natin kay JP. Kasi parang historically speaking, ilang beses na rin niya siguro nahawakan tong hero na to, no? Tsaka kung paano niya mapipigilan din si Kelra kasi most of the time, di ba, ginagamit yung Grok din para doon sa blazing duet ng isang Claude, and si Escalera ay more on vision. So, ang comms ngayon ay nag-retry si Carl Tizzy. Oo, ganyan ang yung mga typical Arlot, yung tatambay lang sa ginagawang Matilda, parang patambay lang ako dito, boss. Tapos hindi mo rin pwede banata kasi pag binanata mo, dedelay mo sarili mo, vengeance lang siya. Tapos walang kwenta yung book kasi naka-common emblem. Mabilis lang i-regen pabalik yung HP. Escalera. Grabe, ang daming tatlo ang nag-cyclone eye. Pero wow! gagamitin na papipigil na Escalera! Babalik si Escalera. Gagana bang magic trick? Sabi nila, masyado pang maaga. Grabe naman yung tapang nun. Kung regular na tao ka, ay babalik ka na lang doon sa minion wave. Pero sabi ni Escalera, ipahin nyo ko! Nasaktuhan, nalubnagan ni Kuya King Kong. The rotations from Onyx. Sinabi natin kanina, mahihirapan yung Onyx, pero with this, again, Brotherhood playstyle, yung synergistic ideology nila. Sabi ni King Kong, okay, tulungan natin yung Pasok na ulit tayo sa Land of Dawn. Nag-e-enjoy tayo dito sa MPL. At kita naman, no, kahit intense ang bakbakan, masaya pa rin ang ating mga tawanan. Balik tayo dito, 20 seconds bago lumabas ang pinakaunang pagong. Teka lang, dapat may skill na karate chop eh. Oo, para saktong-sakto no? Nakaabang. Oo, nakaabang. Ngayon, no, nag-aabang na rin ang Onyx sa unang turtle. In fact, mauuna pa nga ata si Carl Tizzy around that area. Pero in terms of numbers, no, lamang ang Onyx in that first turtle take. Ayan, nakapwesto na kagad dito si Escalera. Hindi na sila mag-EXP level 4 for Super Friends. Actually, prinis si Sanji yung middle wave. So, napakagandang play mula sa Echo. Pero King Kong naghahabol. Okay, nagamit na rin yung flicker dito ni JP. Si Carl Tizzy ang target ng dalawang bouncer ng Onyx. Magiging successful ba? Kahit ginamit yung doon na
Successful nga talaga. Pero may bawi dito Escalera makukuha nila. Papasok pa ba dito si King Kong? Siya naman ang target na tatlo. Sumubsob yung sasakyan. Sanford na counter kill. Grabe naman si Sanford doon, yung damage na binabato ng isang Last Insanity at kailangan nang bumalik sa lane ni Gem. 2 for 2 ang ating naging trade pero lamang na ang Echo ng 400 gold. Yeah, medyo na late sa Magic Show si Kuya Jem dahil maaga nakapag-rotate si Sanford doon. Pero by the way, gusto ko lang i-highlight yung ginawa ng King Kong. Tinabihan niya yung barats. Tinabihan niya yung lalandingan ni Escalera. Sabi niya, di, man tayo Eto. dito. Pamilya tayo dito. Opo, speaking of lalanding lumanding na rin yung wild charge. Meron namang last Gem? insanity si Gem, target nila. Sanford na kill. Kasi Escalera napilitan na mag-flicker out. Turtle ang target ngayon ng ating mga players. Si Sanford nandun pa rin kahit merong Piraga armor. 3v4 scenario. Sino nga ba makakuha ng Turtle? Nice diversion play at si JP delikado na! At si JB, mabubuhay pa rin. Pero si King Kong makakakuha ng pagong. Cardizi, ingat dito si King Kong. Pero hindi sa mga damage. Tapos biglang nawala. Biglang nawala si Super Six. Tapos No sa may way! bandang gitna si Sanford na malalim pala. Pero napatay pa rin nga dito si Escalera. At may magic trick na naman naganap pero may nag-aantay sa kabila. Echo pa rin ang nakakalamang with 400 gold. Grabe yung mga outplays ng Onyx. Nakauwi pa si Super Friends with the diversion play. Muntik pa nga ba outplay ni Escalera? Si Sanford doon with the flicker from the X-Borg. Unfortunately, medyo maaga lumabas yung final slash. But this is crucial for Echo kasi malaking objective yung nakuha ng Onyx. Nakuha pa ni King Kong yung pagong laban kay Cartesi. And now Escalera with the aggression. Nakikita pa rin natin na naghahanap patuloy ng laban ng Onyx. Talagang ayaw tigilan. Tuwing may nakikita si Escalera parang nangangati yung daliri. Mati ka na yan, di ba? Dami kasi ng vengeance stock. Kasi Man, konti poke lang, pwede makakuha. Pero may bawi yata dito ang Echo. Magiging target nila si Escalera. Medyo na malalim ang Legends doon. Pero mapapakapatay sa kamay din ng Cardizi. Pero tatlong players na Echo halos walang buhay. Benga! Makakaalis sila. Libreng recall para sa lahat. Si Rafaela may healing for everyone. Si ito naman si Louie merong recall for everyone. grabe naman itong mga techniques, yung mga tricks na magkabilang ko pa na sabi ni Sanji, akala nyo diversion aggressive ha? Diversion defensive. Oh, ano, Carl, uwi ka mo ng bootcamp. Ganun. Ganun yung play. Out tayo dito, out. Pinauwi eh. Oo, Parang mala Avengers. Mala Avengers. Pumortal, no? Pumortal. Si Doctor Strange. Yung On sa your Doctor left. Strange nung biglang dumating lahat ng mga kasapi niya. Pero ang nakakatuwa dito. Oh! Sa may gitna talagang hindi magpapapigil itong dalawang teams natin. Pero one charge para kay JP. Pero si Cardizi medyo naghihingalo. Medyo malalim tulang minion wave dito ang Onyx. Kaya hindi nila mapipilit na gumawa ng play doon sa may gitna. Parang ang sakit na ni Escalera ngayon. Hindi ko mapigilang gumawa ng play. Tuloy-tuloy lang. Nangangate ang espada ko. Yung spear Kelra. ko. Okay, marereset dito yung Lord because of that wall kay JP. Pero halos walang buhay mga players dito ng Echo. Itutuloy ba nila? Kelra. At nandito na si JP ang target nila. Si Saji ang makakakuha ng pangong. Tapos aalis ngayon mga players ng Echo. Carl? Lalangoy lamang palayo pero naiwan ata si 4D. By flicker naman. Kaya naman, makakatakas siya ng buhay. Grabe, hindi ko na ang daming highlights ng game na to. Feel ko natutuwa na yung nagre-record ng highlights sa back-end. Ang dami niyang i-record. Clip mo yan, clip mo yan. Hindi ko alam kung kung matutuwa ba siya o napapagod na yung highlight na naman. Highlight na naman. Ito na ata yung pinaka-max yung nakita natin. 8 kills na. 6 minutes pa lang. Mas Oy, madami oo pa, nga. parang per minute something. Kumbaga, kung yung last series natin, sobrang sabihin na natin Ito na yung malinis. total. Ito na yung total kills from last series this time around. 6 minutes pa lang ng game 1. Bardagolan na agad. Take note, yung bardagulan na yon hindi pa natin nakikita nakasama yung dalawang gold laners. Oo. Mamaya pa yun. Gusto ko itong ginawa ni Kelra. Inuna niya yung DHS. Yung concept dito is maaga siya makakasama para at least may damage sila versus the Barak. But also, ang ganda rin nung first item na binili ni Cartesi. He opted to rush the Blade Armor kasi nakita niya yung item din ng Claude. Aray! Nakita si Sajik! King Kong with a kill. Parang mala-volleyball play. Merong nag-receive set, tas merong nag-spike. Oo, parang kaso sobrang violente kaya naman kinain. Yan, parang hindi yata masyado masarap kaya makakalis dito si Cartesi. At lalayo na lang din si King Kong. Grabe yung palitan ng dalawang junglers natin. May naka-ready din eh. Ang hirap kasi kainin ng plato, men. Pero plato siya kagulong. Ang hirap. Ang tigas niyan eh. Ang tigas. Kailangan Pasag ngipin muna. mo dyan eh. Kung sabagay, dinosaur naman siya. Ayun hindi na pinabalik.
Grabe, no? Grabe Parang si hindi Escalera, men. Tsaka parang hindi nauubusan ng skills yung mga players natin Kaya dito. nga, hindi ko alam ano yung game mode doon, yung walang cooldown. Okay, tingnan natin kung... ayan, Creation ka. Creation camp to eh. Oo. Alam mo yung, nung nakaraan, binanggit ng Onyx ko, yung sinabi nila na parang yung House of Highlights, parang, yung utak mas gusto namin. Ito, literal, parang yan ang highlights. Oo, men. Kumbaga yung highlight reel, buong laro. Si Escalera, pag nakakita siya ng hero, nai-imagine niya yung highlights niya eh. Parang, ito, pwede ko final slash to eh. Oh, Oh, feeling ko ngayon pa nga lang iniisip na niya yung mga 3 seconds bago mag-cooldown. Uy, magkaka-final slash ako ah. Oh, ready kayo, Magkaka-final slash ako. Ayun na, saan nga ba pupunta? Saan punta? Saan? Papunta, hindi. Saan? Sisilipot lang. Darating. Tigil ko na, sorry. Oo. May bad Mataas yun, na may index, bad yun. sasabayan sana kita eh. Oo nga eh. Hindi namin kaya kasi yun eh. Oh, masyado palang mataas. Pero ngayon, no, hindi rin masyadong tumataas. Yung yung gold lead eh. Ayun si Escalera, nakikita niya, miss-stuck ko! Guys, miss-stuck! Gusto ko gumawa ng play. Nangangate. Feeling ko isa sa mga training kay Escalera, hindi na yung kung paano pag-initiate kung paano pipigilan Paano pag-initiate. pipigilan yung sarili niya. Yung mga teammates niya, kalma mo. Kalma mo. Pero ang laki ng gold gap yung Ayun. gold laners. May 1,000 gold lead Oh. si Kelra over Benecutie. Wow, that is really big if you're talking about the gold lane. At mukhang babagal na ang ating pace ng laro dahil finally, wait lang, joke lang, may diversion play eh. Oy, Siguro, papakita dito si... hindi. nag-push lang. Nag-push lang. Ito na yung macro. Macro na. Sabi ni Escalera, okay guys, okay na ako. Chill na ako ngayon. Sabi ni Super Prince, ako naman. Akala ko mag-aabang sila dun sa sa orange buff. Kaso too early. 13 Oo. seconds pa nung nag-spawn sila dun. Grabe itong mga syempre to, literal walang hinga. Oo, wala talaga. I think the last time that I felt this way, Onyx din naglalaro pero sila Baloy pa. Yun yung nakakadita Johnson. Oo, Yung oo. nagda-drive. Oo. But this time around, it's a different drive-through. Dahil si King Kong ngayon ay gugulong. Di. Tsaka kita nyo yung movement ni Escalera tsaka ni Kelra. Parang inaantay nila na hindi naka power of nature yung crack para if Oo. ever na pwedeng sungkitin. Ala, grabe naman kung saan nakakarating. Ayun, final slash. Si Sanford yung target nila. Mawala dito na pinag-armor pero meron namang immortality. More on folks na pala ang gusto gawin dito ng Onyx. Grabe talaga super family. Oo. Kumbaga ang banding nila, nakailang check-in na sila sa mga malalayong lugar. Kumbaga parang tuwing nagda-diversion, meron na silang mga accommodation doon sa mga iba't ibang lane. Yung Echo na nahihilo na eh. Yung jungle nila prehistoric eh. Yung Onyx futuristic eh. May portal eh. At inihintay nga natin kung anong portal play gagawin nila. Pero Echo ngayon, mukhang magko-contest sa Lord Take ng Onyx pero hindi pa naman nata nagpo-full commit. Ang Onyx Philippines dito sa Sanford, nasunugan na ng Firago. Si Escalera nakakaamoy ng highlights kanina eh. Sabi niya, may tatlo ako nakikita rito pwede ko yung final slash to. Tapos nakaharap si JP eh. Sabi ni JP kasi, nag-aalot din ako. Alam ko yung mga ganyan moves. Oh, may mga angle kasi yun eh. Siguro Oh, the right angle. kapag Arlot player ka rin, makikita mo na kung may angulo ba o Oo. wala. At minsan nga i-consider mo rin yung mga flicker play. Pero Yan. ngayon, Ayun nag-consider na, tayo. the right Nakikita! angle! Ayun na naman yung flicker play na sinasabi natin. Pero may bawi dito si Sanji. By the way, na final slash din para sa Echo. May kita natin ngayon, mawalan ng immortality. Pero yung nga na Escalera ay mapapatay na nila. Habang si Benny kita ng free hit lang. At si Jeff baka makakuha niya. Hindi na nga ata itutuloy ng Echo ang laban na yun. And this might be a Lord Take for Echo dahil hindi na nga makakapalagpa ang Onyx Philippines. Isang mabilis lang, biglang nabaliktad. At kompleto pa rin mga players dito ng Echo. Dahil pa rin doon sa pinaka-armor immortality ni Stanford. Pero look at Kelra and Super Prince. Oh, Eto na si JP. King Kong, hinarangan ni JP. Last insanity ginamit na, pero Benny Kelra! and Echo makakasecure dito ng Lord. Grabe, veteran moves ng Echo. Hinarangan ni JP yung entry point nung back siya. And also Sanji, ang aga. Sobrang bilis ng punish na nanggaling dito sa support ng Echo. Makikita natin yung replay in the bit. Yung final slash ni Sanji, I think na-cancel din yung blazing duet ni Kelra and he was also forced to purify. There you go. Wow. Na-cancel yung team fight for Onyx. At kinailangan na nga atang mag-back dito ni Kelra pero wala na kasi masyado ng malalim. Ang Onyx Philippines, so napilitan na rin siyang pumalag. And look at the damage coming in from Benecutie. Now, with the first Lord, Echo will be pushing in the top side. Looking at the Infinix item build, nakakahabol naman na kahit papano si Benecutie in terms of the gold. Kasi mas ang strength ng Echo dito is mas reliable yung kanilang pagka-front line. Especially with the counter set na meron dito si JP and pati na rin si Sanji. But that timing was so well done from Sanji. Talagang ito yung mahirap
sa lineup ng Onyx, kailangan maganda talaga yung set mo. Oh, JP! Okay, nagkakontrahan dito para si JP ata yung magiging target nila successfully. Masisecure pa rin ng Onyx yung Torre dito sa may gitna. Pero ang bumigay pala ay yung isang lane or isang Torre dun sa itaas. Oh, buti na lang walang nakuhang inhibitor turret dahil nakapagdepensa din naman si Kelra. Still a 3K gold lead for the Orcas at mukhang lumiliit na ang mga bintana ng Onyx Philippines na humanap ng play. Oo, sabi dito sa Keys to Victory, kailangang huminga eh. Pero parang Echo naman ngayon ang hindi nagpapahinga. Oo. Para dire-diretso lang. May ano na rin, may Wind of Nature na rin si Benecutie. So may hirapan na rin yung Onyx when it comes to dealing with the carry here. Dahil primarily, yung kayang humarap dito is yung Claude. But pagdating ng late game, may burst damage potential naman yung Luwei. Unfortunately, ang mahirap lang sa kanila is yung makaharap ng angle para pasukin si Benecutie. Kasi kanina pa nakaabang si Sanford pati na rin si Sanji sa mga papasok na members mula sa Onyx. Yan, almost 2K gold na rin pala ang lamang ni Sanford against Gem in this matchup. Talagang struggling matchup ang CC against an X-Borg. Kaya naman Echo, tuloy-tuloy lang ang kanilang pagpuwersa in this middle part of the game. Pero hindi pa naman ganun kalaki yung gold lead. Kaya pang pumalag ng Onyx. Ang tanong na lang, kailan? Parang if ever na mahanap nila si Benecutie, no, kaso ready na yung Echo. Parang talagang nilalapitan na nila si Benecutie para mag-phantom step. Pero sakit na ng damage nila dito kay JP at napilitan pang gumamit ng regen nung moment na yon. Look at this, diversion Ayun na play. naman. Saan nga ba ipapateleport? Mukhang, teka lang sa likod ata, hindi alam ng Echo. Oh, parang dito masusubukan ang hand and eye coordination kahit nung cameraman natin. Oh, I think Echo reviewed a couple of Arlet and Luwei games from Onyx. Every time na hindi na nakikita si Super Friends, nakatago sa mga bush yung mga players ng Echo. Nobody is showing in the map. Sinisigurado lang nila na walang play na pwede mangyari dito on the side of Onyx. So essentially, na-exhaust lang yung ultimate ni Luwei. This is a very high discipline gameplay from Echo. Kabisado nila kung kailan sila magtatago at kung kailan sila magpapakita. Wow, playing with vision. Echo showing everybody kung bakit nga ba sila nanalo ng M-Series Championship way back M4. Onyx ngayon mukhang magko-contest pero si Sanford with the zone. JP already using up the power of Wilderness. I-hold nga ba to ng Echo or i-bait out nila ang Onyx? Mukhang i-hold nila sa ngayon. Nalilito na si Lord. Oo, parang sabi nila hindi pa natin nakikita si Escalera. Oh, okay. So ginamit na rin dito yung flick ni JP dahil dyan. Pwede sa makakaulit. JP, napakagandang Daisy duet. Walang throw-in na doon siya kay Sanji tapos flicker off para sa nila. Habang meron yung blitz para doon kay Jem. 5 may iwan sa gitna! Double kill para kay Kelra. Itutuloy pa nga ata nila kay Sanford pero makakapag-back naman na ang Echo. That is still the Lord taking down by the side of Echo pero makakakuha pa ata sila ng mga tore dito. Onyx Philippines trying to scrap what they can after losing that objective. Saan ang galing yun? Oh my goodness! Another play para sa Onyx. Alam nila na doon nakatutok yung camera. Meron pala, hindi rin kasi kita sa mapa. Oh, wala yung yung bilog. Pag nasa labas kasi ng mapa, walang kita. Siya lang nakakaalam niyan eh. Well, yung Onyx, syempre. Pero, grabe yung play ng Onyx. Even though lupit din ng Echo doon with the engage onto the back siya, sinigurado nilang marireto ni Carl ng libre yung Lord. Pero Onyx, they really do decide to turn on these Lord fights. Kapag medyo alanganin na makuha yung Lord, nag-go-commit sila fully on taking down these heroes. Kasi essentially kapag nakapatay ka ng isa or dalawa, hindi magagamit ng kalaban mo yung Lord. At tuloy-tuloy lang ang aksyon para sa Onyx. And grabe, no, I just want to go back several seasons ago. Naalala nyo yung ginawa nung Exe pa si Etomax din, yung Selena Bane? Yung hindi rin nakikita yung teleport. Ngayon naman, ito Onyx. Hindi nakikita yung diversion. Parang nagugulat na lang din tayo, bigla may susulpot. Tsaka gusto ko lang sabihin, grabing princess treatment ang nangyayari kay Kelra ngayon. Kahit sa may orange buff, huwag kang maglalakad. Uy, nakuha ni Sanford. Ayan. Pero ginangat-ngat, mawala ng Pinaga armor. By the way, 2024, Kelra has Claude. It is what it is. Has Claude. I swear. Has Claude. Ayan na nga. Pinilit no? Pero binenta niya na kasi yung boots niya. Sabi ni Kelra, sobrang yaman ko kasi eh. Sana all. And ang kinagandaan dito, kahit mabatuan siya ng mga spell, kahit makipag 1v1 siya kay carry, willing siya makipagbabaan ng HP kasi meron din naman siyang win chant. And ang difference is, kaya niyang bumalik sa team fight. Basta makahit lang siya ng konti, babalik yung HP niya. And then they can drag the team fight
all across Echo's heroes. Kumbaga susulitin ang pagbalik through the lifesteal. Pero mukhang hihintayin ng Echo ang Evolved Lord. Dahil ang susunod na Lord ng larong ito ay yung level 3 na, kumbaga yung pinakamalaki na. Pero damage dealt surprisingly Super Wow. Friends ang nakakaangat. I mean, Kung saan kasi nag-iwan din ng rotation, Oo. yung bilog lang. Parang kahit maglakad ka kasi doon, magugulat ka na lang. Parang May aray, DPS. aray, may mga, aray. may mga papinlock po yun eh. yung pag naglalakad ka na parang, Pop! Tapos kapag natamaan ka ng ibang kulay, lock! O diba? Mga papinlock pag combo. na-duality ka, no, sabay-sabay kayo eh. Oh, pero kinagandaan naman para sa Echo ngayon, na knowing na bigla nagte-teleport yung kalaban nila, lagi natin i-flow yung minion wave. Yeah. Para if ever, pwedeng sila yung mang sandwich play. Oo. Tsaka ang ganda rin ng ginagawang discipline play ng dalawang koponan. No? Even though nananalo sa wave management yung Echo, relax lang din yung Onyx na parang hindi sila nagmamadali na pagpapadala sila ng hero sa kabilang side. Kasi essentially, kapag may nakitang hero sa isang side, alam ng Echo na parang, hindi magda-diversion yan. May nawawala yung damage dealer, nawawala yung set. So maingat din sila sa vision na pinapakita nila versus the Orcas. Oh, look at the positioning coming in from the roamers Talagang hindi makikita ng magkabilang kupunan, pero kalahati na agad ang buhay ng Evolved Lord na to. King Kong, wala namang nakaharang sa kanya, pero si Gem ngayon ang mauuna. Oo, pero naramdaman na, nakita na dito, naka-invi, nag-rock. Medyo Escalera? mapapaikot dito mga players ng Echo, habang yung Lord ay hindi pa rin nare-reset, pero one charge na ito, tatamaan dito ni JP. Pero yung ala siya magiging target, napakagandang hikot duality. naman. pinapakita dito Oh! ng Onyx, sa mga ng final slash, habang si Sanji na doon sa may matalikod. At sinusunog na nga ata ni Kella, pero hindi sapat yung lifesteal niya. At yung Lord ngayon ay bumababa pa rin. King Kong nasa harapan na. Mare-retreat niya kaya to. And that is the Lord secured by King Kong at Oh, si Sanji. 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 Napapenlock na. Oh, Pero the meron pang Truncheon! Winter Truncheon labanan ng isa sa mga Oh! pinakamagagaling ng mga mages dito sa ating bansa, Super Friends and Sanji. 2v3 scenario with the Lord down bot lane. Very Cutie versus Escalera. Sinampan lang at umalis na. Oo, sabi dito ni Benny Cutie, check lang ng damage para mamaya pipitikan kita. Sobrang daming nangyaring highlights doon. And ito lang yung medyo masakit kapag Claude ka. Kapag Haskell yung pinili mo at hindi Rose Gold, kaya ka i-burst down yung Valentina. That is what Sanji did. Inuna niyang patayin yung Claude. And unfortunately, dahil sa napakalakas ng burst damage ni Valentina, hindi na-survive ni Kelra yung teamfight na yon. But also, Benecutie in the front lines. Kapag wala yung Claude, essentially walang may kaya dito sa carry. Lalo pat nagamit na rin ni Super Prince yung combo niya kanina versus the other heroes. That's one inhibitor down for Onyx Philippines. At sa tingin ko, mission successful naman yun, no? Medyo mabagal ang ating pacing ng laro as we approach the 20-minute mark. Kahit ma-action to, kumbaga wala pa rin bigayan ng libre. Oh, alam nila kung kailan mag-in, alam din nila kung kailan na mag-out. And even for Benny Cutie and Kellerito, for sure ay talagang hinahanap muna nila yung isa't isa Oo. bago Grabe talaga naman pumasok. Tsaka kung ikaw kasi din talaga nga si Kelra, parang isipin mo kung nasan si JP tsaka si Sanji. Yeah. Ang maganda, isa pang malupit doon, yung dalawang roamers, pare sila ng idea. Sabay sila nag-conceal. Kaso pagdating nila sa Clash, parang si JP, ay teka, di ito yung target. Wow! Kaya sila doon, ay teka, di ito yung target. May bagong strat. Nakita mo yun, Midnight? Hindi ko nakita, nag-i-explain ako eh. Nag-BMI siya, tapos pinadala siya sa ibang lane, pinush lang, tapos nag-BMI pa ba? The longest BMI in history. Sabi ko sa inyo, princess treatment. Grabe, kakaiba naman to, Onyx. Lahat na ng magic trick. Alam mo, nakita ko to sa sa ibang region, Hayabusa naman. Yung ginagawa nila, nag-shadow out, tapos ulti, tapos babalik to sa original na shadow. Grabe. Eto, Claude. Claude delivery system, man. Oo, next time siguro, maganda rito, Harley na eh. Diba? Para talagang magician. Oo, talagang magugulat ka na lang na ano. Ang layo, Ang layo ng second skill. Yung space escape niya, ilang universe na, universal escape na. And at this point, Onyx Philippines, they do have some Ayan na. sort Naman. of... Yan na naman. oo. Grabe. Balik. Ang daya nito, Hindi men. abo. Yay! Alam mo yung si Claude, split pusher na nga. Ito, the global split push. The global split push. Nag-i-split push, work from home. Oh. Uso naman na talaga ngayon ang work from Oh home. my goodness. Ang tawag dyan, hybrid setup. Hybrid setup. Minsan on-site, minsan Pag online. Monday, Thursday, on-site. Kung Oo. nandito si Manjin, sasabihin niya, in-X marks eh. Ano sasabihin niya? In-X mark. Alam niya na yun. Alam nyo na yun. Alam nyo na yun. Hindi nyo na pwedeng banggitin pa, pero alam nyo na Alam yun. niya, in-X mark eh. And at this point, no, talagang makikita natin na yung Onyx may baon eh.
ito yung tipo na pagka-recess pinapakita pa nila na ang sarap ng handa nila. Oh, nag-iinggitan eh, no? Oo. Parang, Ito, oh, dapat- ito yung baong ko. Wala kayo niyan. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo ba yan? Oh, yung bot lane, hindi sa ano yan. Delegado kay Kelro yan. Pero alam mo, kailangan bantayan din ng ano. Actually, pwede yung maging strength ng Echo. Kung nakikita nila na gano'n yung ginagawa kay Kelra, pwedeng abangan nila yung diversion. Oo. Tapos, Ayun na. hello, On nandito the kami. job. Oh, tingnan natin. Eto na. Si Sanji, RTO ka muna, RTO. Report to office. Ayan, thank you. Hindi ko mamana yung RTO eh, pero yeah. Buti na lang, trinanslate mo kasi hindi ko rin alam ang Uy, ibig sabihin nagpakita ng Valentina. RTO. Pero Escalera, naka-conceal. Okay, mawala dito na pinag-armor si Sanford. Flicker deck ginamit niya, pero si Kelra nangalahati agad yung buhay. Sanford the meron duality. ng immortality, habang si JP ay meron ding immortality. So buhay ng mga players dito, meron din Kelra! version 3. Kelra sa iba na likod. Kelra sa harap. Tapos siya pa rin sa likod. That is gonna be a kill para dito sa side. Kelra, pero ang muna! Kelra with 1v1. Meron pa yung immortality. Pero Carl TC, ngiingert-ngert na niya. Oh my Pero yun na goodness. nga, si Kelra na nga yung umarap. Si Kelra pa yung lumikod. Hindi mo na alam kung ikaw yung Echo, sino ba talaga dedepensa at sino ba ang pinaka-target nila. The magic trick. Minagic ng Onyx. Ang bilis ng targeting ni Super Prince. Ayun na. Tower lock ang gusto na mangyari. Ay, si Escalera, pero sabi niya, uy, walang video dito, pero yung nga lang si Cartesi na lang nga pala ang natitira. At merong immortality, may ginamit pa dito with the Truncheon, pero meron din yung wave. Ang anik at gumana ang magic tricks. Game number 1 para sa mga Sonics. At malinis pa rin ang record ng Onyx. First game goes to the Super Family. What the hell? Parang nag-level up yung Luhi play, no? Kasi hindi natin to nakikita before. Ano ba? The next level Next macro. level play. The next level macro. Sobrang lawak ng Claude. Pag hindi ma-shoot yung Blazing Duet mo, hindi ipipilit natin.